Ayon kay Senator Estrada, nakapagtataka at di makatarungan ang nasabing resolusyon. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office na raw ang nagsabing walang record na mayroon siyang insertion sa 2025. Kita niyo? Senator Bato, good job. Good job. Tama yan. Alisan mo sila para mukha silang tanga. Para magmukha silang eng-eng. Magtago ka na magtago ulit. Hindi nyo na makikita si Bato. Dito ko lang. Itinago ko na dito sa bundok. Hindi nyo makikita. Ha? Bakit nyo hinihuli si Bato? Hindi naman yan tayo Amerikano. Hindi tayo taga-ibang lahi. Bakit hinuhuli si Bato? Shout out ko sa inyo. Hindi ako papayag na mahuli si Bato. Ha? Hindi yung mahanap yan dito. Dito. Malawak ang aking kagubatan dito sa Mindanao. Lumalabas ngayon, hindi naman po nilusob. So, yung conclusion, sa akin lang naman po ito, tinitingnan ko ho na maaaring pong smoke screen ho yun. Kasi alam ho natin na mahigpit. Nandun ho yung NBI. Bago po yung putukan, nandoon sila dahil naantabayanan si Bato. After that po, mukhang... sa bibig na rin yan lumabas. Andun po yung NBI, inaantabayanan si Bato. Ibig sabihin na, arestuhin nga. O kaya ginawa, ulitin natin baka sabihin nyo, niloko kayo. Nasa bibig na rin niya. Kaya gumawa ng paraan, itong si Major General Mau Aplasca, na protektahan yung senador na arestuhin. Smoke screen ho yun kasi alam ho natin na mahigpit. Nandun ho yung NBI bago po yung putukan. Nandoon sila dahil naantabayanan si Bato. After that po, mukhang... Sa Paul, doon pa lang sa pronouncement, parang tila baga may alam. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman tayo sa Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na ho. Talagang gipitan na ang laban ngayon. Senator Jinggoy, pakakasuhan na. Dahil ba hindi nila nasungkit nung pangalawang araw o yung pagpasok nila dito sa Senado, sinisimula na lang gipitin itong nasa mayorya o sa majority. Talagang pinipilit nilang kunin ang boto para sa palitan ng liderato. Ibang klase ho, pero siyempre bago tayo pumasok dyan, bago natin talakayin lahat, san like, san share, samahan mo na subscribe at i-bell all nyo po. At yan yung join button kung gusto nyo sumali sa ating komunidad. At sa dulo ng ating video, ang shoutout segment, naghihintay lang ho, mag-comment lang ho kayo. Bakit gigil ba kayo sa pag-alis ni Senador Marcoleta, ni Senador Bato? Bakit talaga namang atat na atat kayo pag-usapan? Kung tumakas, hindi tumakas, yan ang laging bukang bibig niya. Tumakas si Senador Bato. Paano tatakas? Wala ngang kaso. Di ba? At nakuha daw sa CCTV, yung Padilla, Senator Bato at Senator Padilla, magkasunod na pumunta sa Senate parking, sumakay sa puting SUV. Anong gusto niyo palabasin na tumakas? Wala hong pagtakas. Malaya hong bumoto sa pagka-liderato ni Senator Aaron Peter Cayetano, ito si Senador Bato, tapos malaya din naman siyang pwedeng makaalis at makauwi sa kanyang bahay o sa kanyang lugar. Pero kung hinahanap niyo si Senador Bato, hindi niyo na ho makikita. Wala na hong Senator Bato. Hanapin niyo sa bundok. Wala na hong Senator Bato na makikita sa Maynila. Sa bundok baka makita niyo. Doon nyo hanapin. Hindi kasi meron kasing dito, may video rito. Baka kung gusto niya raw hanapin si Senator Bato, puntahan nyo na lang daw doon sa bundok. Pero hindi niya sasabihin kung saan bundok. Baka bundok tralala. Doon nyo puntahan. Diba? Okay, pasok natin mga kasama kung ano yung bakit nila talagang gustong gipitin na si Senator Jinggoy Estrada. Dismayado si Senador Jinggoy Estrada sa resolusyon ng Department of Justice para pakasuhan siya kaugnay ng flood control scandal. Ayon kay Senator Estrada, nakapagtataka at di makatarungan ang nasabing resolusyon.
Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office na raw ang nagsabing walang record na mayroon siyang insertion sa 2025. Kita nyo, wala naman pala eh. I find this baffling and I just considering that the Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office, LBRMO, categorically state that there is no record showing that I introduced any insertion into the 2025 national budget. Wala. 'Di ba? Oo, sino nagsabi? LBRMO. Walang inuugnay sa kanya na nag-insert siya kung ano yung binibintang sa kanya. Oh, malinaw. Malinaw na malinaw, nagigipitin na si Senador Bato rito. Para makakuha ng boto para sa bagong liderato, ito na ang ginagawa ngayon. Gets nyo na? Pagkatapos nito, iuugnay na naman nila Senator Villanueva. Hindi, parang magkonektado di ba? Dalawang senador ang konektado ngayon. At inugnay sa flood control. Pagkatapos niyan, baka bukas makalawa, bukas ng hapon, Senador Villanueva naman ang pag-uusapan. Na kakasuhan din, pakakasuhan na naman. Ganun ang laban nila ngayon. Dahil hindi nakuha yung liderato, eto na, gigipitin. Ito na yung sinasabi, wag naman sana na matakot si Senador Jinggoy Estrada. Hindi, palagay ko hindi na ito matatakot. Sanay na to Di ba? Nakaraan, nasa oblo to Pero kung siya gigipitin, at papanig siya sa bagong liderato, di mawawala ng gana sa kanyang taong bayan. Ngayon, pangahawakan niya yung panindigan niya na hindi sumapi dito sa manggigipit sa kanya. Kasi ang mangyayari nito, kung sakali siya igipitin at pakasuhan, kukunin nila ang bilang ng pagkaliderato. Ilang senador ang mawawala sa liderato ni Senator Alan Peter Cayetano? Ilan? 2, 3, pwedeng 3, pwedeng 2. Kasi inuugnay din sa flood control itong si Senador Chis Escudero at Senador Villanueva. Yan ang kanilang pambanat, kanilang panggigipit. Sinimulan na nga. Totoo nga, sinimulan na. Anong gagawin natin yan? Meron. Panghawakan lang ng Senador Jinggoy yung kanyang paninindigan na hindi siya sasanib sa liderato ng mga unggoy at mga durobo. Diba? Ngayon, pinag-uusapan nila ngayon kung paano nila, kasi nasa Senado na, na-convene na ho. Ibig sabihin, mapapag-usapan na itong impeachment. Kagaya ngayon, nag-robe na sila, nanumpa na sila yung magiging senator judge. Kung halimbawa, magkabilangan, alisin na natin, yung 2, 3. Lagi kong inuulit sa inyo, wala silang makukuha ang boto. Itong pag makonvict si BP Sara, walang boto na 16 na mangyayari. Mahihirapan sila. Mahihirapan sila sa 16. Kung makuha nila yung 3 at lipat ng kabila dahil sa panggigipit, ano magiging sitwasyon? 11 plus 4, 14. So magiging 11 na lang. Tama. Magiging 10 na lang yung Senador Peter Alan Cayetano. Sino hakutin na naman nila para sumanib doon sa mga durobo? Pero sana lang Senador Jinggoy, panghawakan mo yung mga bagay-bagay na dapat ipapanalo natin. Diba? Huwag kang sasanib. Alam mo yung mga durobo na yan, sila at magaling yan. Saka, siyempre, huwag kang magtiwala din sa brother mo. Diba? Kilala na ng tao yung brother mo. Kaya dito ka sa Duterte, the best yan. Ito. Pag-usapan natin na nakita raw si Senator Bato at Senator Robin na pumunta sa parking lot. Ano naman pakialam nyo kung pumunta sila sa parking lot? Wala namang kaso si Senator Bato. For your information, noong mga panahon na yan, wala hong warrant of arrest, walang order na arestuhin. Bakit ngayon hinahanap nyo mga unggoy? Yan daw si Senator Robin.
pumunta sa parking area ng Senate. O ano naman, kung gusto umuwi ng mama, di ba? Hindi kayo makapaniwala na nakatakas o umalis. Hindi nyo matanggap na umalis si Senador Bato sa Senate. Bakit? Hindi alam na namin ang plano nyo. Gusto nyo talagang arestuhin si Senator Bato. Kasi hindi nyo naman nahanapin yan. Kung wala kayong plano at wala kayong balak eh. Tama? Tama. Senator Bato, good job. Good job. Tama yan. Alisan mo sila para mukha silang tanga. Para magmukha silang eng-eng. Magtago ka na magtago ulit. Ayan si Bato. Ay, ano naman, kuya si Bato. hindi nyo naisahan. Akala nyo maisahan nyo ang isang PMAyer. Hindi nyo maluloko. Matalas ang isip niyan. Matalas. Magaling kumilos. Akala nyo maisahan nyo, maaresto nyo, dadalhin nyo sa Hague. Mag-iiyak kayo, walang Senator Bato maaresto. Diba? Tama, diba? Doon sa mga nag-iiyak dahil tinakasan daw sila ng Senador Bato. Kuya Gus, bakit ka mabulol na? Hindi kasi mabilis magsalita eh. Nag-iiyak sila, bakit daw natakasan sila? Wala hong pagtakas na nangyari. Mga unggoy lang kayo. Hindi nyo lang matanggap na naging bobo kayo, naging katanga-tanga kayo sa taong bayan. Dahil nga sa kagustuhan yung arestuhin, gumawa pa kayo ng eksena, sasabihin pa ng Pangulo na walang order, ngayon galit na galit daw dahil natakasan sila ni Senator Bato. Sino nagsabi yan? Yung under, di ba? Sasakay. Ano ba? Ano? Ayan. Ayan si Robin yan. Ayan. Ayan si Ariel. Bye-bye! Bye-bye! Nice! Yung mga iyakin dyan. Asa si Senator Bato? Gusto nyo ibigay ko kung nasa timbre ko sa inyo kung nasa si Senator Bato? Pero hindi nyo mahuhuli. Parang puzzle. Nasa Mindanao. Senator Bato, hanapin nyo sa Mindanao kung saan nyo makikita. Hindi kasi talagang gusto ko sa kanila i-puzzle kung nasaan si Senator Bato. Di ba? Para matauhan itong mga ito na, Kuya Gus, totoo bang alam mo? Ito may video. Pero hindi niya ibibigay. Manila. Hindi. Hindi niya makikita. Hindi niya sasabihin kung saan. Pero nasa Mindanao, kunin niyo sa Mindanao. Ayan ang sabi rito. Diyan sa Manila. Hindi nyo na makikita si Bato. Dito ko lang. Itinago ko na dito sa bundok. Hindi nyo makikita. Bakit nyo hinihuli si Bato? Hindi naman yan tayo Amerikano. Hindi tayo taga-ibang lahi. Bakit hinuhuli si Bato? Shout out ko sa inyo. Hindi ako papayag na mahuli si Bato. Hindi yung mahanap yan dito. Dito. Malawak ang aking kagubatan dito sa Mindanao. Hindi yung makikita si Bato. Nasa Mindanao si Senator Bato. Ang problema, sang sulok ng Mindanao, hanapin nyo. Doon nyo puntahan sa Mindanao. Hindi kasi gusto nilang paimbestigahan. Kaya ito, nasabi na, nasa Mindanao, kaso nasa bundok taralala. Ang problema, mayroong mga eksena ngayon, may interview si Senator Paul Tu, ni DJ Chacha. Alamin nga natin kung ano yung mga pinag-uusapan dito. Kasi, bakit Senate ang dapat managot? Hindi. Ngayon lang ako nakarinig dito kay Senator Tulfo na parang okay. Hindi ko lang alam kung tunay. Kasi
Dapat dito sa mga senador na to, nagkakampi-kampihan. Ipinagtatanggol ang kanilang bulwagan. Ang nangyayari, parang Duterte lang ata ang ginigipit dito eh. Pero sa tanong dito, sa interview dito kay Tolpo, medyo okay. Yun nga lang ang tanong, totoo ba? Po ng DILG at ng PNP, hindi pa sila sigurado doon sa mga paratang na yung nangyari sa Senado ay staged. Kayo po, ano ang komento nyo doon? Ayaw ko naman po sabihin stage, DJ Chacha. Yung sinasabi ko lamang po na mukhang yung mga putok lahat ay galing po dito sa Senado. Ang kailangan imbestigahan, ano po nag-trigger? Nag-trigger ba ito? Kasi marami pong spekulasyon, lumalabas po ngayon. Kaya nagkaroon na ng putukan para makatakas si Bato. Pero kung titignan po natin yung timeline, yung oras po ng putukan, nandoon po si Bato. Kita nyo? Medyo okay ka sa akin, boss, ngayon ha. Pero hindi ko alam kung ito na isimula ng pagbabago. Hindi okay yung sinabi niya. Totoo naman eh. Ano ang titignan mo rito? Kung sinasabi nila tong siege na to, para lang makatakas si Senador Bato, wait, teka muna. Ano bang oras umalis si Senator Bato? Ayon sa video na lumabas, mga alas 2 ng madaling araw o 2:31 namataan sa Senate parking. Kailan ba nangyari yung kailan ba nangyari yun? Yan ang malaking tanong. Buti na lang naging boses mo yan, Sir Tolpo, na pinaliwanag mo, sino ba dapat paimbestigahan dito? Dapat ba imbestigahan din yung pumasok? Bakit sila nandun? At saan unang-una nagsimula yung gantong problema? Sabi, lumabas lang si Senator Bato, bandang alas 2:30 na. Siguro baka yun po smoke screen para mag-stand down man po yung mga NBI, umalis na po sa GSIS o kung sino man po nagbabantay doon para medyo maluwag-luwag na po at hindi na po yung security around the Senate. So kaya po siguro nakalabas po si Senator Bato. Yun lang po yung nakikita ko. Maaaring ginamit yun na smoke screen or to divert attention pero not necessarily sa oras na yun ginamit yung para makalabas si Senator Bato kasi alas 2:30 pa naman lumalabas sa timeline lumabas po siya ng Senado. So palagay ko parang to stand down lang siguro para back to barracks yung mga NBI or what have you kung sino man po doon para medyo lumuwag yung security sa perimeter po ng Senado. Oo. So, balikan ko po yung sinabi nyo, smoke screen, ginamit yung insidente? Ay, kala ko kaibigan, kala ko kampi. So parang ano lang pala, sumegway lang ang mama. So balikan natin sa sinabi niya, smoke ka. Para ginamit lang ito para medyo lumuwag. At yung mga NBI ay pumunta sa GSIS. Yun ang punto rito eh. Akala ko pa naman sige, binabawi ko na. Binabawi ko na. Akala ko, goods ka na eh. Hindi pa pala. Screen sa pagtakas? Paano po ulit? Parang gano'n. Hindi, pero not necessarily that very same moment umalis po si Senator Bato. Parang ginamit smoke screen po yon para yung attention po ma-focus dun sa barilan, ma-focus po. Lahat po tayo nakagluo doon na lumalabas po very first a few moments after that incident. Nagka-exchange of gunfire. Ang ating mong paliwanag dahil sabi po ni SP Cayetano, we are under attack. So akala nga po talaga namin kahit kami sa minority, ba't naman gano'n? Ba't naman nilusob ng NBI ang Senate? Wala nang... Pero boss, ano paniniwala mo? Kami ay magtatanong. Taong bayan ay magtatanong. Kung sakasakali ba na gano'n ang naging tema, pagtatanggol mo ba ang Senado? Parang hindi namin kayo nakikita na pinagtatanggol nyo ang Senado, lalong-lalo na ito si General Mau eh. Dahil kung halimbawa ikaw nasa katayuan ni Senador Bato, wag naman sana mangyari, yung ginawa ni General Mau, malaking bagay ho para sa'yo. Halimbawa lang kung hinahantulad lang naman namin ikaw sa katayuan ni Senator Bato, yung ginawa ni General Mau, hindi mapapantayan yun. Na pinotektahan niya ang mga senador at ang bulwagan. 'Di ba? Kaya ang problema, parang ang lumalabas dito, wow! Wala kayong malasakit doon sa mga tao, sa mga sergeant at arms nyo. Walang nakikita sa inyong pagdepensa, kundi ang sa isang
tao, 2 tao, ilang senador lang ang dumidepensa dito. 'Di ba? Parang ang lumalabas pa nga ata di umano rito eh. Parang bakit? Bakit mo pinutukan? Parang ganun pa, sabi ni Aling Ledesma. But anyway, yan ang kanilang mga komento. Sariling opinion nila yan. Hindi naman natin napanghawakan ng mga utak nila yan. Pero sana naman, yung mga nagiging trabahador nyo dyan, yung mga nagiging security nyo dyan, pagpahalagahan nyo, itresure nyo ang kanilang trabaho. Dahil sila ang magpoprotekta sa inyo. Sa ngayon, sa nakikita, parang ang lumalabas dito, makakasuhan pa ata. Charges recommended versus Mau Aplasca, 2 OSAA member over Senate shooting. Sa tingin nyo, maganda ito para sa mga magiging OSAA employee nyo? Pag nalaman nila na wala naman palang kirsate ng mga senador eh. Pinababayaan lang tayo eh. Pagtanggol nyo, ang dami yung senador, 24 kayo. Tapos ilan lang ang nagtatanggol. Wala kayong sinasabi kundi smoke, smoke, smoke. Aray mo. Ang sakit, di ba? Para sa isang empleyado na tagapagtanggol ng Senado. Ang sakit. Tama. Pero malinaw po lumalabas ngayon, hindi naman po nilusob. So, yung conclusion, sa akin lang naman po ito, tinitingnan ko na maaari pong smoke screen ho yun kasi alam ho natin na mahigpit. Nandun ho yung NBI bago po yung putukan, nandoon sila dahil naantabayan ng si Bato. After that po, mukhang... sa bibig na rin yan lumabas. Andun po yung NBI, inaantabayan ng si Bato. Ibig sabihin, naaarestuhin nga. O kaya ginawa, ulitin natin baka sabihin nyo, niloko kayo. Nasa bibig na rin niya. Kaya gumawa ng paraan, itong si OSAA Major General Mau Aplasca, na protektahan yung senador na arestuhin. Smoke screen ho yun kasi alam ho natin na mahigpit. Nandun ho yung NBI bago po yung putukan, nandoon sila dahil naantabayan ng si Bato. After that po, mukhang... Sa Paul, doon pa lang sa pronouncement, parang tila baga may alam. Merong gustong ipabatid na andun nga yung NBI. At gumawa ng eksena, sabi, smoke screen eh. Para, ma-divert, di umano, at yung mga NBI ay mapunta sa GSIS. Nagigets nyo? Stand down po ang NBI. Iba po, umuwi na sa kanilang mga barracks, headquarters po nila. So wala pong natira. Kaya nagkaroon po ng lax doon sa security, sa perimeter po ng Senado. Kaya nakalabas. Kaya sinisisipan niya kaya nakalabas si Senator Bato. Imagine, senador kayo, wala kayong parang ang lumalabas dito, hindi nila wala kaming pakialam sa inyo OSAA. Problema niyo 'yan. Parang ganoon lumalabas dito eh. 'Di ba? Parang ginawa daw nila smoke. Akala ko nung una, kinampihan mo na yung mga OSAA, kinampihan mo na yung ibang senador. Hindi pala, nagkamali pala tayo ng assessment. Ibang klase talaga mga utak nila, no? Sipin nyo sila yung mga senador. Meron silang mga security OSAA. Sila ay pinoprotektahan ng OSAA kung sakasakaling may mga hindi magandang ganap o pangyayari. Protektado sila ng OSAA. Pero ang nangyari ngayon, di ba, hindi nila kayang protektahan ang OSAA. Press con, sinasabi... Imagine? Nakuha nyo? Walang ganun, wala silang care. Kawawa ang general manager, si General Aplasca dito. Ngayon, ito ang usapin ngayon na recommended charges versus OSAA Mau Aplasca. Senate Sergeant at Arms retired General Mau Aplasca at 2 miyembro ng OSAA inirekomendang kasuhan kaugnay ng barilan sa Senado. Naritong kumpirmado, siguradong balita hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom. Striktang kabit sa rekomenda ng PNP Criminal Investigation and Detection Group na makakasuhan ay sina Senate Sergeant at Arms retired General Mau Aplasca at 2 miyembro ng OSAA na sina Charlie Gumtao Montilla at Romil Salazar.
rekomendasyon ng CIDG, makasuhan sila ng paglabag sa Republic 11917 o Private Security Service Industry Act dahil sa pagpapaputok ng baril sa mga NBI agent umano sa Senado noong nakaraang linggo. Sa clarificatory press briefing, sinabi ni CIDG Acting Director Police Major General Robert Alexander Morico Kawawa, di ba? Wala silang proteksyon sa mga ibang senador. Bukod tangi lang kung punoprotekta si Senate President Alan Peter Cayetano at yung ibang mga senador. Wala kang aasahan sa ibang senador. Pero, sila, itong mga usahan na ito, ang nagpoprotekta sa mga senador sa kanilang mga kaligtasan dyan sa Senate. Pero ang mga senador na ito, wala kang maaasahan na tulong mula sa kanila. Idinidiin pa. Mantakin nyo yung isa, sinabi. Parang ang hindi maganda pakinggan, ano? Di ba? Kawawa. So anyway, tapos na tayo sa kwento na yan. Kawawa ho ang magiging at magtatrabaho muli dito sa mga senador na walang pagpapahalaga sa kanilang empleyado. Di ba? Sana lang, huwag mangyari sa inyo sa sitwasyon nyo ngayon. Magkabaligtad ang sitwasyon. Kayo ngayon yung hahabulin. At sana pabayaan din kayo ng mga taga-USAA na arestuhin. Di ba? O, ganun lang yun. Sa bagay, malapit na naman ang 2028. Pag upo ni BP Sara, kayo naman ang pag-uusapan. Ngayon kayo ang bida. Kayo ang bida ngayon, di ba? Kayo ang bida ngayon. Nasa inyo ang kapangyarihan. Pero sabi nga, hindi lahat ng kapangyarihan ay nagdadala sa dulo. Natatapos din yan at nauubos. Pag yan ay naubos at wala na kayong pagkukunan ng inyong kapangyarihan, doon yun na mapapag-isip-isip na pangit pala yung ginawa nyo sa mga Duterte. So, lalo na ito pangalan nito. Yung tumakbong congressman ng Marikina na talo. Ito may mga banat na naman. Saan? Former Senate President Aquilino Pimentel. Dito ka naman manggugulo. Antayin mo muna mag-eleksyon. Kung mananalo ka pa. Ating linya po, mabigyan ang dating Senate President Aquilino Coco Pimentel III. Marami tayong tatanungin sa kanya. Yes. Sa issue na impeachment at sa mga nangyayari ngayon sa Senado. Ayan. Senator Coco Pimentel, sir, magandang umaga po. Maayong buntag. Naimbag na bigat. May buntag, Deo, and sino kasama natin, Deo? Sister L, Senator, sir. Sister L, yes. Good morning. Good morning, Sen. Ayan. May buntag sa tanan. Ito, Ilocanong Bisaya din ito. ang kanito, taga-Batak ang mga ito. Ayan, Batak, Ilocos Norte na napunta ng Cagayan de Oro. Anyway, Senator Alan, Alan tuloy. Bakit si Senator Alan? Senator Coco, sir, ayan. Kayo po ay marami nang napanood na pangyayari sa Senado. Ayan. Marami kang itatanong sa inyo, pero eto muna, ha? Abay, pwede ba yun? Ano ang mangyayari kapag nag-resign po ang VP Inday Sara Duterte Carpio? Paano po? Abangan nyo, sagot niya dyan, ha? Parang halintulad lang din niya sagot noong mga taga-kamara. Mamaya ipapasok ko rin yung video patungkol doon. Po ang mangyayari sa kanyang impeachment case? Ano ang mangyayari sa impeachment trial, Senator, sir? Kung mag-resign siya ngayon, Opo. ngayon na file na. Yes, At sa tingin ko hindi niya masisave ang sarili niya. Saan? Bakit? Umpisa na yung accountability process kasi ito eh. Totoo ba? Diyan tayo eh. Ipanalo mo muna yung sarili mo sa 2028 bago ka magkomento. Kasi parang ang nangyayari ngayon, salimpusa ka lang eh. Wala ka na ho sa Senado. 'Di ba? Last term mo. Tumakbo ka nga sa pagka-congressman sa Marikina. Natalo ka pa eh. Ngayon, eto ang tanong. Pag nanalo ka sa Senado sa 2028, saka ka magkomento ng ganyan. Habang wala ka sa Senado, tiklop mo muna yung bunganga mo. Wala kang magandang sasabihin.
Kasi mula pa ng una, banat ka ng banat sa mga Duterte, kahit wala ka na sa Senado, bumabanat ka pa rin. Oo, tantanan nyo na kami. Sawang-sawa na yung mga Pilipino sa mga panghihimasok nyo. Hindi, ito, maiba lang tayo. Kasi ang mama, nung last term na, which is last year, 2025, dahil siguro ayaw mabakante sa pwesto, buwaba sa pagka-congressman. Marikina, kinalaban yung magaling na congressman dyan. Ano nangyari? Talo. Olats. Ngayon, ito na naman siya. Kukuha na naman siya ng simpatya, babanatan ng mga Duterte. Akala mo naman paniniwalaan ka. Tantanan mo kami. Manalo ka muna sa 2028, saka ka magsalita. Wala kang pinag-iba dito sa mga taga-house. Walang katigil-tigil laban sa mga Duterte. Ano na naman yung banat nyo? Kasi ang mama, merong isang congressman dito na hindi ho pumabor at hindi nag-yes dito sa impeachment ni BP Sara, ngayon binabatikos ang mama. Pero, ang tanong dito, bakit kasama ka dyan sa magiging prosecutor? Ngayon, tignan natin kung ano yung paliwanag. Congressman Keith Flores. Ayan, si Flores. Kasama nyo rito bumoto ng yes sa impeachment. Kayo lang po yung nag-abstain. Pero kayo po ay public prosecutor ngayon. Pwede po malaman ang dahilan, ano po ang reason, bakit kayo nag-abstain at bakit nyo rin po tinanggap na maging public prosecutor? Well, sa being prosecuted. Alam mo, sir, boss amo manager, kung ako sa'yo, para hindi ka mag-isa. Kasi ngayon, di ba, parang ginigisa ka na eh. Nag-abstain ka pero prosecutor ka nila. Ngayon, kung ang puso mo sa mga Duterte, panindigan mo. Di ba ganun lang naman yun eh. Kung ikaw ay maka-Duterte, ilabas mo yung tunay mong kulay. Huwag kang magtatago dyan sa mga kasama mong mga ulupong, sabi ni Aling Marie. Kasi kala mo, mananalo pa ba yan? Di na mo mananalo sa 2028 yan. Tuluyan ang lalagpak ang mga karera niya sa 2028. Maniwala ka sa akin. Marami na hong galit. There is the collective wisdom of the members of Congress. So I was nominated and elected. And after that, I took on the role as public prosecutor. Yun ang paliwanag niya. May wisdom daw siya. Hindi lang natin alam kung talagang yung script ba o playbook ba nalalaro sa eksena. Ganun lang naman yun. Pero anyway, kung umabot sa video natin ito, ang ating shoutout segment, syempre hindi tayo magtatapos hanggat hindi tayo nakakapag-shoutout sa ating masugid na mga subscribers. Simulan na natin dito kay Sir Romulo Di Vinegracia. Shoutout po, sir. Ed Cruz, shoutout po, sir. Analisa Pascua, shoutout po. At Tess, shoutout po. Hola, sir. Buenos dias. Salamat po. Buenas tardes. Buenas Aires. Sir Jinggoy Lehorde, shoutout po mula San Francisco, Surigao del Norte. Yan, ingat po dyan. Adonisa Zaragoza, shoutout po. Isidro Gadon, shoutout po sa inyo. Leonardo Silito Ozano Antonio, ang haba, shoutout po sa inyo. Dominador Nova, shoutout po sa inyo. Edna Berca, shoutout po. Ricardo Corpus, shoutout po sa inyo. Cesar Merinzillo, shoutout po sa inyo. Jean Jerry Lorissimo, shoutout po sa inyo. At Walk with Lance. Shoutout sa iyo, idol At Ichigilan, shoutout po. Roby Corpus, shoutout po sa inyo. At Ilaniago, shoutout po sa inyo. At Lorenzo Batang, shoutout po sa inyo. Veronica Casimiro, shoutout po. Reni Nazareno, shoutout po. RM Dulgimi, shoutout po sa inyo. Jose Marie Cuesta, shoutout po. Ma'am Emily Bing, shoutout po sa iyo. Miriam Ferrer, shoutout po. Si Ma'am Karen Panganiban, shoutout po sa iyo. Ma'am Rudy Villamor, shoutout po. Zen, shoutout po sa inyo. Crispin Montero, shoutout po sa iyo. Wilfredo Calamocha, shoutout po sa inyo. Said Salinas, shoutout po. Yani, shoutout po sa inyo. Dexter Ovil, shoutout po. Tintanto
Tomidim. Shoutout po sa inyo. Romulo, shoutout po. Rico, shoutout po sa iyo. Adoni Zaragoza, shoutout po. Rosinda Diagbel, shoutout po sa inyo. Arnel Lopera, shoutout po. Lamberto Cantoneros, shoutout po sa iyo. Manuel Villote, shoutout po. Eduardo Patiño, shoutout po. Tahuk Kubamak, shoutout po sa iyo. Jose Agris, shoutout po. Norilan Anigres, shoutout po sa inyo. I told you so, shoutout po sa iyo. Told you so, shoutout po sa iyo. Digna, shoutout po sa iyo. At Loloy Salvador, shoutout po sa inyo. Aneli Jacinto, shoutout po. Michaelo Ayon, shoutout po. Nelson Busa, shoutout po. No Zuniga, yan, kumabot ka sa video natin yan. Ha? Akin naman yung paglalambing, i-like, share nyo yung video natin. Hanggang sa muli, bye-bye!